Mr. Alexander. Kabanata 1. Ang mga butil ng pawis ay makikitang tumutulo sa leeg ng isang babae sa isang madilim na mainit na silid. No, no. Isang galit na ungol ang maririnig sa buong silid. Huff! Biglang nagising si Alexander Tomas nang mapansin niya ang pag-aalala sa mukha ng isang air stewardess pagkagising niya. Tila napanaginipan niya ang parehong kakaibang panaginip o mas tumpak na isang matingkad na alaala muli. Ang alaala pala ay kung paano tinambangan at nadroga si Alexander ng isang tao habang siya ay nasa isang lihim na misyon. Upang mapanatiling ligtas ang mga inosenteng babae, desperado siyang kumapit sa maliit na makatuwirang pag-iisip na iniwan niya upang iwan ang karamihan bago tuluyang nahimite sa ilang mga palumpong sa likod ng isang mansyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa gabi at magiging maayos siya kinaumagahan. Gayunpaman, nagpa siya ang tadhana na gumawa ng kalokohan sa kanya. Malamang, siya ay natagpuan at iniligtas ng batang babae na nakatira sa mansyon. Gayunpaman, sa sandaling nagulat siya, nawalan siya ng kontrol at itinulak ang dalaga sa lupa bago ito nilabag. Nang tuluyang nanimbalik si Alexander, napagtanto niyang wala pa rin ang kanyang mga kaaway at nag-aalalang madamay ang pamilya ng dalaga sa kanyang gulo, kaya umalis siya kaagad nang walang sinasabi. Gayunpaman, sumiklab ang digmaan sa mga hangganan ng hilaga pagkatapos niyang makumplito ang kanyang misyon. Lumalabas na ang mga hangganan ng hilaga ay sinalakay ng daan-daang libong tropa ng kaaway. Kaya, sumugod si Alexander sa mga frontline para ipagtanggol ang kanyang bansa. Ito ay isang brutal na digmaan noon. Napakunot ng noo si Alexander dahil sa mga pakikibaka na kinaharap niya sa labanan. Gayunpaman, labis siyang nababagabag sa tuwing naiisip niya ang mga kumot na may bahid ng dugo. Wala siyang magawa para kalimutan ang alaala. Dahil hindi siya makaalis sa pwesto noon, inutusan niya ang kanyang assistant general na hanapin ang dalaga mula sa mansyon. Nanumpa siya na bibigyan siya ng buong buhay ng kaluwalhatian pagkatapos niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Hindi lang ang pangako ang naiwan niya sa babaeng iyon, binigyan din siya ng bank card na naglalaman ng lahat ng ipon niya noon. Bagamat ang halaga ay halos kahit isang maliit na bahagi ng kung ano ang mayroon siya noon, sapat pa rin ito para sa kanya na mamuhay ng mayaman sa isang maliit na bayan. Hindi lang pala sinabi ng babae na hihintayin niya ang maluwalhating pagbabalik ni Alexander, binigyan pa niya ito ng larawan ng sarili pagkatapos tanggapin ang card. Bagamat hindi siya ang pinakamagandang babae sa larawan, siya ay kaakit-akit sa kanyang sarili. Tila ginugol ni Alexander ang huling 5 taon sa pag-iisip ng isang mapayapang buhay kasama ang dalaga sa Cloudopia habang nakatitig sa kanyang larawan. Iyon nga ang dahilan kung bakit siya nagpasya na magretiro at mamuhay ng simple pagkatapos malagdaan ang kasunduan sa kapayapaan. Hindi lang pala niya gustong suklian ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang, gusto niyang mag-propose sa babaeng iyon at tuparin ang pangako nito sa kanya. All those years ago. Samantala sa Cloudtopia International Airport. Bilasan mo. Pumila ka na, dali. Isang babae ang nangunguna sa isang grupo ng mahigit 10 lalaki ang maririnig na nagsasabi niyan habang nagmamadaling lumabas. Wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng katulad ng ilan sa mga nakasuot habang ang iba ay nakauniporme. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay sabay-sabay na humakbang dahil alam nilang may isang taong napakalakas na darating sa Cloudtopia sa lalong madaling panahon. Ang lahat ay lumayo sa grupo dahil hindi sila sigurado kung sino ang darating para ay garantiya ang gayong kahangahangang pagpapakita. Hindi nagtagal, kumpiyansa na lumabas ng airport si Alexander. Sir, 2 araw na po ang schedule ng retirement ceremony ng mga nakatataas. Kaya, ayon sa kasunduan na nilagdaan, lahat ng iyong kayamanan at kapangyarihan ay maibabalik sa araw na iyon. O at ang mga distrito ng North, Dracovia at Midtown ay sa iyo upang mamuno. Sa kagandahang loob ng mga nakatataas. Lumapit ang babaeng nakasuot ng armor at inabot kay Alexander ang isang dokumento bago sinabing, Sir, ito po ang mga detalye ng 3 distrito na nabanggit ko kanina. Mangyaring tingnan.
Matapos ang isang simpleng sulyap, nagtanong si Alexander, na ipadala mo na ba ang imbitasyon sa kasal sa aking fiancé, si Ivan Su? Ito ay ibinigay sa kanya kahapon, sagot ng babaeng nakasuot ng sandata. Tumango si Alexander at sinabing, I want her to know that Herman is not just some no-name simple foot soldier. Hindi, gusto kong malaman niya na. Ang kanyang lalaki ay literal na Diyos ng digmaan at may kayamanan na madaling makakalaban sa isang bansa sa loob ng 2 araw. Sir, nalaman ko na si Ms. Su ay nakikipag-date sa isang spoiled rich brat sa isang cafe ngayon. Kinakabahang ulat ng babaeng nakasuot ng armor. Nagulat si Alexander sa narinig. Ang kanyang kilos ay isang malaking kaibahan sa kung gaano siya nagtitiwala sa hitsura kamakailan lamang. Sabi niya, ano? Isang date? Napilitan ba siya? Dalhin mo ako sa cafe ngayon. Naghihintay sa iyo ang iyong masasakyan sa labasan, Ginoo. Pagkatapos noon, mabilis na sumulyap si Diane Zander sa grupo bago kinakabahang tinanong si Alexander, Sir, ipapaalas ko na sila at pauwiin ko. Na sila. So, cancelled ba ang welcome party mamayang gabi? Tara na, 3 taon mo na akong kasama. Hindi mo pa ba ako naiintindihan? Kumunat ang noo ni Alexander bago pumasok sa jeep na nakaparada sa labasan. Lumingon si Diane sa grupo at sinabing, lahat kayo dismiss. Umuwi ka na lang ngayon. Sinabi ko sa iyo na ang aming boss ay hindi isang tagahanga ng walang kabuluhang mga seremonya. Pasensya na. Humingi ng paumanhin ang isang medyo may edad na lalaki. Samantala sa isang pribadong silid ng isang kafe makalipas ang kalahating oras. Si Ivan ay nakadamit ng napakaganda at maayos na nakikipag-usap sa isang binata na nakaupo sa kanyang harapan. Ang lalaki ay tinawag na Harry Chase at siya ang tagapagmana ng pangalawang pinakamayamang pamilya sa Cloudtopia. Sa totoo lang, nagpakita ng interes si Ivan sa kanya noon pa man. Gayunpaman, dahil siya ay isang walang tao, si Harry ay hindi interesado sa kanya. Hanggang sa isang bagay na hindi kapani-pani walang kakaiba ang nangyari noong nakaraang araw. Malamang, biglang dumating ang isang 4-star general sa bahay ni Ivan at nag-abot ng 2 imbitasyon kay Ivan. Ito ay isang imbitasyon sa seremonya ng pagre-retiro ng Diyos ng digmaan mismo. Ang mga simpleng paanyaya na iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Masyadong emosyonal ang lolo ni Ivan kaya napaiyak siya habang bumubulalas, nako, napangiti ang langit sa aking pamilya. Ang langit ay nagbigay sa akin ng mga pagpapala ng dakilang commander. Ang bawat solong miyembro ng pamilyang Su ay hindi makapaghintay na mag-butter up sa kanilang bagong bisita. Si Harry ay walang pagbubukod habang siya ay sinusubukang mantikilya hanggang kay Ivan noon. Si Ivan naman ay halatang nasasarapan sa mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang pinsan ni Ivan na si Julius Su ay tila walang interes sa buong pagsubok. Sabihin mo, Yulia, bakit hindi mo rin ibahagi ang iyong mga iniisip tungkol sa seremonya ng pagre-retiro ng commander? Sabi ni Ivan. Wala akong komento. Umiling si Yulia. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nagseselos sa pag-imbito ng kanyang pinsan sa seremonya ng pagre-retiro ng commander. Tila kahit isang taong kasing malaki niya ay magseselos kay Ivan na imbitahang makipagkita sa isang taong kasing kapangyarihan ng commander mismo. Gayunpaman, ang pagkikita mismo ng commander ay magiging isang malayo at hindi maabot na panaginip sa isang taong hindi gaanong mahalaga gaya ni Yulia. Biglang itinulak ang pinto nang may sasabihin pa sana si Yulia nang biglang pumasok si Alexander sa kwarto. Mga kaugnay na post. Kabanata 2. Natahimik ang buong silid sa sandaling pumasok si Alexander. Nakilala ni Alexander ang dalaga ng kanyang panaginip, si Ivan sa isang sulyap. Hoy Ivan, ako ito, Alexander. Bumalik ako para tuparin ang pangakong binitiwan ko sa iyo all those years ago. Bumalik ako para pakasalan ka. He sounded quite emotional when he said that as he grabbed Ivan's hand. Kahit na tila nagsisisi siya, mukhang napaka-responsable. Di niya nang gawin niya ang pag-angkin na iyon. Ikaw. Nawala sa ulirat si Ivan nang maging mapait ang kanyang ekspresyon bago sinabing, busy ako.
Kailangan kong umalis ka na. Maaari tayong mag-usap mamaya. Alam kong ikakasal ka sa lalaking ito. Sabihin mo sa akin, pinilit ka ba ng iyong pamilya? Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang harapin sila ngayon din. Bulalas ni Alexander habang mabilis na sumulyap kay Harry. Sino ka sa tingin mo, halimaw? How dare you disrespect me ng ganito? Si Harry ay hindi nasisiyahan sa kung gaano kawalang galang si Alexander. How dare you claim that her family has forced her to do any of this when we're both madly in love with each other? Oh, naalala ko na ngayon. Ikaw si Alexander, ang kawawang foot soldier na nahumaling kay Yvonne 5 taon na ang nakakaraan. Isang kawal. Kumunot ang noo ni Alexander. Ngumisi si Harry at sinabing, hindi ba? Nako, iniisip mo ba na sa pamamagitan ng pagbibigay mo kay Yvonne ng iyong mga ipon sa buhay ay maghihintay siya sa iyong pagbabalik? Tingnan mo, I'm not here to burst your bubble, but you should really be a little brighter, you know. Hindi mo man lang kayang mag-host ng birthday party para sa kanya, lalo pa siyang pakasalan. O pakiusap, patuloy na mangarap ngayon. Ang pagdinig nito ay lalong sumama ang pakiramdam ni Alexander habang iniisip niya kung paanong nalaman ng isang ganap na estranghero ang tungkol sa pagbibigay niya ng kanyang mga ipon sa buhay kay Yvonne noon. Sabihin mo sa akin Yvonne, totoo bang hindi ka pinilit na pakasalan siya? Totoo bang pareho kayong nagmamahalan? Inilipat ni Alexander ang tingin kay Yvonne. Dahil na corner, nagpa siya si Yvonne na maging prangka at sumagot, tama. Walang pumipilit sa akin na gumawa ng kahit ano. Nakilala ko siya. Nang kusa. Nang marinig ang pagkagulat ni Alexander sa isang maikling sandali bago pinunit ang isang kahoy na palawit sa kanyang leeg habang siya ay nakaluhod at sinabihan si Yvonne sa isang taos-pusong tono. Alam ko kung gaano kahirap ang nakalipas na 5 taon para sa iyo, Yvonne. Tingnan mo, ang sinasabi ko. Naiintindihan ko. Hindi ako makaalis sa aking post dahil kailangan kong ipagtanggol ang ating bansa, ngunit bumalik ako ngayon, kaya maaari mo bang pakasalan ako? Maaari. Mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makabawi sa lahat? Path. Humagalpak ng tawa si Harry bago pa makasagot si Yvonne. Nabaliw ka na ba, Alexander? Naisip mo ba talaga na magagawa mong i-propose at pakasalan si Yvonne gamit ang makapal na piraso ng kahoy na iyon? Akala mo ba magagawa mong linta ang pamilya niya sa pagiging manugang nila? Isang makapal na piraso ng kahoy. Ito ay walang iba kundi ang Dragon Sail. Ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng iyong buong pamilya. Bulalas ni Alexander habang binigyan ng malamig na tingin si Harry. Dapat malaman ng isang tao na ang sinumang may Dragon Seal ay may awtoridad na pamunuan ng lahat ng tropa na nakatalaga sa Northern Borders. Ito ay mas mahalaga kaysa sa buong lungsod, kaya maaaring isaalang-alang ito bilang isang pambansang kayamanan. Sa makatuwid, paanong hindi angkop na gamitin para sa isang panukala? Hahaha. O Yvonne, tignan mo, kahit gusto mo ng rebound, dapat talaga pumili ka ng hindi mentally impaired, di ba? Good. Gosh, ano ito? Isang dula. Dragon Sail, pakiusap. Nabaliw ka na ba sa panunood ng napakaraming fantasy drama? Naisip ba niya na isa kang walang muwang na babae na madaling lokohin? Panunuya ni Harry. Labis na napahiya si Yvonne nang sabihin niya iyon, kaya galit na galit siyang napabulalas. Tama ang sinabi ni Harry, Alexander. Ikaw ay walang iba kundi isang rebound sa akin. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako at bibigyan mo ako ng buhay ng kaluwalhatian kapag sa wakas ay gumawa ka ng pangalan para sa iyong sarili noon. Gayunpaman, alam mo ba na kailangan kong mamuhay ng sweldo para sa sweldo sa huling 5 taon? Kinailangan kong magtrabaho ng husto para sa napakaliit na sweldo at hindi ko kayang bumili ng bag. Paano mo masasabing kaya mo akong bigyan ng buhay ng kaluwalhatian noon? Tignan mo lang sarili mo. Nakasuot ka ng basahan. Ang mayroon ka lang ay ang makapal na piraso ng kahoy. Hindi mo man lang ako kayang bilhan ng engagement ring. Lahat ng mga sinasabi mo tungkol sa paggawa ng pangalan para sa iyong sarili, oo,
sila ay walang iba kundi mga kasinungalingan. Ivan, you. Nadurog ang puso ni Alexander sa narinig. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanya. Gayunpaman, labis siyang nalungkot nang sabihin sa kanya ng babaeng pinagkakautangan niya ng malaki sa nakalipas na 5 taon. Ano pa bang sasabihin? Sige, sabihin mo sa akin, anong ranggo ang hawak mo habang nasa militar ka? Huwag mo nang isipin na kausapin ako kung hindi ka man lang sarhento o may 2 bilyong dolyar bilang pensiyon mo. Putol ni Ivan kay Alexander. Walang imek si Alexander sa sinabi niya. Bagamat ang isang sarhento o isang pares ng bilyong dolyar ay wala sa kanya, siya ay naguguluhan sa kung gaano talaga kaiba si Ivan kumpara sa imaheng nasa isip niya. Anong problema? Wala ka na bang masasabi? Baka matouch ako kung magpo-propose ka sa akin 2 days ago. Pero, ako pala ang naimbitahan sa retirement party ni Commander. Ang reputasyon ng aking pamilya ay tumaas. Lahat salamat sa akin. Ikaw ay walang iba kundi isang walang pera na brat. Iniisip mo ba talaga na mapapangasawa mo ako sa walang laman na tseke na ibinigay mo sa akin 5 taon na ang nakakaraan? Nagiging katatawanan na sana ako ng lahat kung may lumabas na balita tungkol dito. Nang marinig iyon ay lalong natahimik si Alexander. So, naisip ba talaga niya na makakakuha siya ng katanyagan sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng imbitasyon mula sa commander? Ngunit, ako ang commander bagaman. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na siya nga ang nagkasala sa kanya sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, nagpa siya si Alexander na sabihin kay Ivan na siya mismo ang commander. Samantala, hindi na nakatiis na panoorin ni Yulia ang sinabi nito, "Hoy Ivan, bagamat wala akong ideya kung bakit magiging ganito ka. Obsessed si Alexander sa iyo, binigyan kanya ng kanyang mga ipon sa buhay 5 taon na ang nakakaraan at nagpasya pa rin siyang mag-propose sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa pagbabalik niya, look, kahit hindi siya mayaman, he's still very sincere though. Bakit hindi mo muna tanggapin ang pendant niya at magpasya kung gusto mo siyang pakasalan mamaya?" Noon lang napansin ni Alexander si Yulia habang binigyan niya ito ng isang pasasalamat na tingin. Bagamat walang masyadong make-up si Yulia, mas maganda pa rin siya kaysa kay Ivan. Nagsalita lang si Yulia dahil ayaw niyang walang halaga ang huling 5 taon ng pagkahumaling ni Alexander sa harap ng ibang lalaki. Hindi niya kayang tumayo at panoorin kung gaano kawalang galang si Ivan noong ginugol niya ang bawat sentimong ibinigay sa kanya ni Alexander sa nakalipas na 5 taon. Ang tanging dahilan kung bakit isinama pa ni Ivan si Yulia ay dahil hindi kailanman interesado si Harry sa kanya. Sa halip, mas interesado siya kay Yulia. Gayunpaman, iba ang mga bagay noon. Dahil imbitado si Ivan sa retirement party ng commander, si Harry, halatang ibubuhos lahat ng atensyon niya sa kanya. Gusto rin ni Ivan na gamitin ang pagkakataong ito para ipahiya si Yulia, kaya sinabi niyang, "Naku Yulia, sa tingin mo ba ay mababa ang standards ko tulad mo? Hindi ko nasasabihin kung paano ka nabuntis bago ka pakasal. Hindi mo nga kilala kung sino ang ama ng anak mo. Sabihin mo sa akin, sinong bastard ng isang lalaki ang natulog mo noong taglamig na gabi 5 taon na ang nakakaraan? Nako! Kinailangan ng tatay mo na pumunta kinabukasan para makiusap na lumayo kami. Pumayag lang ang tatay ko dahil masama ang pakiramdam niya noon. Kung alam namin na tatalikuran mo kami, hindi na dapat." Gulong-gulo na ang isip ni Alexander habang nakikinig sa mga bulyo ni Ivan. Napaisip siya, teka, hindi si Ivan ang babae noong 5 taon na ang nakakaraan. So ibig sabihin, ang dalaga noon ay walang iba kundi si Yulia. Yung babaeng tumayo para sa akin. Kabanata 3. Maling babae pala ang napagkamalan ng mga tauhan niya na naging dahilan para sayangin niya ang pagmamahal niya kay Ivan sa loob ng 5 taon. Siya ay buntis bago pa man siya kasal at wala siyang ideya kung sino ang ama ng kanyang anak. Baka siya ang anak ko. Well, kung ganoon nga ang kaso, talagang hinatak na ako ng tadhana ng kalokohan. Oh, ironic talaga. Nang tuluyang makabawi si Alexander,
Naghahanda na si Yulia para umalis. At saka, napilitan pa rin siyang sumama. Dahil nagpasya si Ivan na hindi lang siya ipahiya kanina, sinabihan pa siyang umalis. Nagpasya si Yulia na hindi siya mapakali na harapin si Ivan. Hoy Yulia, sandali lang. Biglang inabot ni Alexander para pigilan si Yulia. Anong problema? Gusto mo bang umalis kasama siya? Panunuyan ni Ivan. So, gusto mo akong umalis di ba? Sige na, huwag ka nang magmakaawa na manatili ako pagkatapos nito. Ngumisi si Alexander. Bumaling sa kanya si Yulia. Nakikiusap na manatili ka. O pakiusap, patuloy na mangarap. Maaari akong magkaroon ng sinumang lalaki sa buong lungsod pagkatapos kong dumalo. Sa seremonya ng pagre-retiro ng commander. Wala kang ibang halaga kundi isang walang kwentang rebound sa akin, bakit pa ako mag-aabala na? Bigyan ka pa rin ng anumang pansin. O pakiusap, pinag-uusapan natin ang seremonya ng pagre-retiro ni Commander dito. Hindi mo ba nakikita na kahit si Harry ay banibiro na ako? Ngayon, naisip niya na ang walang pera na si Alexander ay dapat makaramdam ng karangalan na kahit papayagang maging obsessed sa kanya. Gayunpaman, hindi niya. Inaasahan na biglang tatalikod si Alexander para lumuhod sa harap ni Yulia na may dalang kahoy na pendant habang sinabi nitong, "Will you marry me, Yulia?" Ang biglaang pagbabagong ito ay ikinagulat nina Ivan at Harry. Hindi sila makapaniwala na ilang saglit lang ay nagmamakaawa pa rin si Alexander kay Ivan na pakasalan siya at kahit papaano, bigla na lang itong magpo-propose kay Yulia. Ano ang mali sa kanya? Payag siyang maging obsessed follower ko noong nobody ako, at ngayon hindi na siya willing na ituloy. Ang clingy act na yun pagkatapos akong imbitahang dumalo sa seremonya. Gosh, ano ba kasing iniisip niya? Bakit hindi siya kumikilos bilang isang normal na tao? Tuluyan nang natigilan si Yulia pagkatapos nitong sabihin yun habang iniisip kung nagkamali ba ito nang narinig. Gayunpaman, mukhang hindi kapani-paniwalang sinsero si Alexander habang inuulit niya ang sinabi niya kanina. Will you marry me, Ms. Yulia Su? Isinusumpa ko na. Simula sa araw na ito, sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa iyo. Bibigyan kita ng buhay ng kaluwalhatian kung handa kang tanggapin itong Dragon Seal. Natuwa si Ivan nang marinig iyon habang sinabi niyang, alam ng lahat sa pamilya ko na isa kang rebound sa akin, Alexander. Sinisiraan mo lang ako sa pag-propose sa walang hiyang jinx na iyon, Yulia, hindi ba? Umalis ka sa harapan ko ngayon din o sasampalin kita. Sigaw ni Alexander. You have a death wish for calling Yulia a shameless jinx. Damn you. Galit na bulalas ni Ivan at nagpatuloy, alam mo, sa totoo lang nakaramdam ako ng sama ng loob para sa iyo kanina, pero ngayon, wala akong gustong gawin sa iyo. Tatapusin kita sa sandaling bumalik ako mula sa seremonya. Gayunpaman, tila nawala si Yulia habang nakatitig sa kahoy na pendant. Iniisip niya kung paano palaging umiiyak ang kanyang anak na babae. Tungkol sa pagnanais ng ama at kung paano pinaplano ng kanyang lola at tiyuhin na ipakasal siya sa panganay na anak ng pamilya Wexler. Siya ay kilala bilang isang ganap na kilabot. Oo. Sagot ni Yulia pagkatapos huminga ng malalim at tinanggap ang wooden pendant mula kay Alexander. Ito ay nagpasaya kay Alexander. Gayunpaman, si Ivan ay namumula sa galit matapos mapanood ang pagkabansot ni Yulia. Kaya, lumapit siya kay Yulia at hahawakan na sana ang buhok niya habang sinasabing, calling you a shameless jinx would be an understatement. How dare you value something na tinalikuran ko? Pinahiya mo ang pamilya natin, Yulia. Biglang isang malakas na sampal ang maririnig habang sinasampal ni Alexander si Ivan sa kanyang mukha. Dahil hindi pinansin ni Ivan ang babala ni Alexander kanina at matapang pa rin siyang insultuhan si Yulia, nagpasya si Alexander na sundin ang kanyang salita. Ang sampal na ito ay natigilan kay Ivan dahil hindi siya makapaniwala na sasampalin siya ng lalaking nahuhumaling sa kanya sa nakalipas na 5 taon. Para kay Yulia, pinandilata ni Alexander si Ivan at sinabing, makinig kang mabuti ngayon. Si Yulia ay sa akin mula sa sandaling ito.
Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na saktan siya. Walang sinuman sa kanilang mga pamilya ang maliligtas sa aking galit. Ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Nais ni Alexander na malaman ng lahat na ang kahihinatnan ng pagtawid sa kanya ay walang iba kundi ang kamatayan. Napagdesisyonan niyang si Yulia na ang magiging pinakamahalagang tao sa kanya mula sa araw na iyon. Natigilan si Ivan nang marinig iyon habang iniisip kung si Alexander ay ang parehong butlikang na lalaki na lagi niyang kilala. "Let's go, Yulia," sabi ni Alexander sabay hawak sa kamay ni Yulia. Biglang napamura si Ivan at sinabing, "Huwag mong kakalimutan, Yulia. Ang tatay ko at ang lola namin ay nag-ayos na ng kapareha para ikasal. Kung maglakas loob kang umalis kasama siya, tiyak na ipapatapon ni lola ang iyong buong pamilya sa negosyo ng aming pamilya. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, ay makakasama mo ang malupit mong stepmother na iyon? Oh, and don't forget, paano mo planong palakihin ang bastos mong anak ng walang suporta ng pamilya natin?" Natigilan si Yulia nang marinig iyon at hindi alam ang gagawin. Alam niyang seryoso si Ivan. Lalo na noong naimbitahan siya sa seremonya. Si Ivan ay halos naging pagmamalaki at kagalakan ng kanyang pamilya. Alam niyang pakikinggan ng kanyang lola ang anumang sasabihin sa kanya ni Ivan. Nahiya si Ivan sa pag-aalinlangan ni Yulia nang sabihin niya, "Tingnan mo, Yulia, dahil magkapatid tayo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon sabihin mo sa akin, gusto mo pa ba ang lalaking ito?" "Fair na, Yulia. Wala nang makakabuli sa iyo sa tabi ko." Bulalas ni Alexander. Kumalabog ang puso ni Yulia habang kinakabahang sinundan si Alexander palabas ng private room. Nang makita kung gaano kalaban si Yulia, nagalit si Ivan habang sumisigaw, "Oh wow, isang bootlicker at isang walang hiyang slut. Sigurado kang magiging perpektong mag-asawa. Huwag kang mag-alala, pareho kayong magmamakaawa para sa inyong buhay sa lalong madaling panahon." Binawi ni Yulia ang kamay niya pagkalabas nila ng kafe. "Tignan mo Alexander, alam kong nagmumungkahi ka lang sa akin na iligtas ang sarili mo sa kahihiyan." "I wasn't." Agad namang tanggi ni Alexander. Gayunpaman, ikanaway ni Yulia ang kanyang mga kamay at sinabing, "Hindi mo ako kailangang aliwin. Tingnan mo, hindi na ako puro at inosenteng babae. Malinaw kong nasasabi kung ano ang totoo at kung ano ang hindi ngayon." Ang kanyang tugon ay nagpanik kay Alexander nang sumagot ito, "Look Yulia, I'm really not some impulsive guy." Nanatiling tahimik si Yulia matapos marinig ang sinabi nito. Alam niyang hindi siya impulsive na lalaki dahil handa siyang tuparin ang pangako niya 5 taon na ang nakakaraan. "Naniniwala ako na narinig mo ang sinabi ni Ivan kanina. I got pregnant before I was married and I have to raise a 4 years old daughter right now," sagot ni Yulia. Gayunpaman, tila nasa sabik si Alexander nang banggitin niya ang kanyang anak na babae. "Anya, I'm really happy that you have a daughter. Yulia. I mean, no, I meant to say that your daughter does not bother me at all." Nang marinig iyon, binigyan siya ni Yulia ng kakaibang sulyap at sinabing, "Impulsively acting ka lang at hindi mo alam kung ano ang na-sign up mo. Kanina, di ba? Alam mo, naimbitahan si Ivan na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro ni Commander at magdadala siya ng magandang kapalaran sa aming pamilya ngayon. Ako naman, ako ang black sheep ng pamilya." Gayunpaman, tumawa si Alexander at sinabing, "Oh please. Iyan ay hindi kahanga-hanga sa lahat. Tingnan mo, makakakuha ako ng maraming imbitasyon hanggat gusto ko kung sasabihin ko lang ang salita. I didn't expect her to act so arrogantly because of some invite. Kung maglakas loob siyang tumawid sa akin muli, ipapahiya ko siya at ang kanyang ama sa seremonya." Yulia rolled her eyes at him and said, "Kinausap ka na sa akin ni Ivan noon and I just think that you're a really great guy. Albeit a little obsessive. Pero, ngayon parang ang galing mo na rin magyabang." Gayunpaman, sumagot si Alexander sa seryosong tono, "Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, Yulia. Tingnan mo, kung gusto mong pumunta sa seremonya, maaari kitang isama."
Dahil wala sa mood si Yulia na makinig sa pagmamayabang niya, nagtanong siya, "So, gusto mo ba talagang maging ama ng anak ko?" Siyempre. Agad namang tumanggo si Alexander. Paanong hindi niya gusto kung iyon ang kanyang biological na anak? Tinaas ni Yulia ang kanyang kilay at sinabing, "Sumama ka sa akin para sunduin siya sa preschool. Alam mo, hindi ako ang magdedesisyon. Kailangan mong makapasa sa pagsusulit niya bago ka payagan na maging ama niya." Kabanata 4. Sige, fair na. Kumpiyansa na bulalas ni Alexander. Dahil alam niyang siya ang kanyang sariling biological na anak, tumanggi siyang maniwala na wala silang pinagkapareho. Pagkapasok nila sa kanyang sasakyan, sinabi ni Yulia habang nagmamaneho siya, "Alam mo, lagi kong sinasabi sa aking mahal na lola na ang kanyang ama ay na-deploy sa isang malayong lugar at makakabalik lamang pagkatapos niyang magawa ang isang kahangahangang bagay. Dahil ibinahagi mo ang karanasan bilang siya, maaari mong sabihin sa kanya iyon kapag nakita mo siya mamaya." Napainit ang puso ni Alexander sa narinig. Tinanggap na pala ni Yulia si Alexander kahit ayaw niyang umamin. Matamang pinapansin ni Alexander si Yulia nang sabihin nito sa kanya ang ilang libangan ni Lola. Pagdating nila sa kanyang preschool, sinabihan ni Yulia si Alexander na maghintay sa labas habang sinusundo niya si Lola. Pagkaraan ng 5 minuto, pinangunahan ni Yulia ang isang batang babae na nakasuot ng kaparehong dilaw na damit gaya niya upang salubungin si Alexander. Ang maliit na batang babae ay may bahagyang kulot na buhok at mukhang isang nagniningning na maliit na anghel. Nakita ko siyang natulala kay Alexander. "Anak ko yan. Ang aking sariling biological na anak na babae." Tila mas nakonsensya si Alexander habang nakatitig sa kanila. Alam niya na tiyak na labis ang paghihirap ni Yulia sa nakalipas na 5 taon. Kung hindi niya ginawa ang ginawa niya noong gabing iyon o nagkamali siya ng iba, sa kagandahan ni Yulia lang, hindi na sana siya na bully noon ng kanyang pamilya. Nadama niya na bagamat ginawa niya ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga hangganan ng hilaga, nagawa niyang mali si Yulia at ang kanyang anak na babae. Isang bugzo ng mabibigat na emosyon ang bumalot kay Alexander habang siya ay lumuluha. Samantala, nakatitig din si Lola kay Alexander. Gayunpaman, sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, sa paanuman ay naramdaman nilang konektado. "Siya ba ang tatay ko, Mommy?" tanong ni Lola kay Yulia. Kaya, binuhat siya ni Yulia sa kanyang mga bisig bago lumapit kay Alexander habang sinabing, "Oo, siya ang ama mo, Lola." "Lola." Emosyonal na bulalas ni Alexander habang ibinuko niya ang kanyang mga braso kay Lola. Gayunpaman, si Lola na kanina lang ay masayahin, ay maingat na yamakap sa leeg ni Yulia habang sinasabi, "Sinabi sa akin ng aking guro na maraming masasamang tao doon. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang tatay ko?" Napatawa si Alexander nang marinig ito habang iniisip kung ano ang nangyari sa pagiging konektado sa sarili niyang anak. "Hoy Lola, tatay mo talaga siya. Kagagaling lang niya sa napakalayong lupain." Paliwanag ni Yulia kay Lola. "Pero hindi niya suot ang uniforme niya, hindi rin siya kasing gwapo ng mga lalaking nakikita ko sa TV." The little girl argued while pouting her lips. Tila hindi si Alexander ang uri ng ama na naisip niya. Oh wow! Hindi nakaimik si Alexander sa sinabi niya. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga kasama sa Northern Borders kapag nalaman nilang sinabi ng kanyang anak na hindi siya kasing gwapo ng mga regular na sundalong nakikita niya sa TV. "Sige. Bakit hindi kita tanungin ng 2 tanong? Kung masasagot mo ako ng tama, maniniwala ako na ikaw ang daddy ko." Paliwanag ni Lola. "Sige, magtanong ka na. Ano ang paborito kong kulay?" "Dilaw." Sagot agad ni Alexander. Gayunpaman, natahimik si Yulia nang marinig ito. Iyon ay dahil sinabi niya kay Alexander na blue ang paboritong kulay ni Lola habang nasa sasakyan sila kanina. Dahil lang sa suot nilang matching color na damit ay hindi ibig sabihin na dilaw ang paboritong kulay ni Lola. Siya ay naguguluhan sa kung gaano kaseryoso ang hitsura ni Alexander upang masagot ng mali ang unang tanong. Kaya, alam niyang ipinagyayabang niya ang lahat mula pa noong una.
Sus, sinungaling. Isa siyang malaking sinungaling. Nakaramdam ng kaba si Alexander nang mapansin ang ekspresyon ni Yulia. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, tinanong ni Lola, ano ang paborito kong cake kung gayon? Strawberry. Sagot ni Alexander pagkatapos pag-isipan ito ng ilang sandali. Lalong hindi nakaimik si Yulia sa sinabi niya. Tahasang sinabi niya kay Alexander na iba si Lola sa ibang mga bata at ang paborito niyang cake ay ang matcha. Kaya, iniisip niya. Kung ano ang iniisip ni Alexander para mali ang lahat ng tanong. Say, Lola, can you give me another chance? Malungkot na tingin ang pakiusap ni Alexander. Fine. Sige na. So, sino ang paborito kong karakter ng Justice Squad? Tanong ni Lola. Wow! Walang imek si Alexander. Tila walang sinabi sa kanya si Yulia tungkol doon. Bukod dito, wala siyang ideya kung ano ang Justice Squad. Imposible. Pangalanan pa niya ang isang karakter na nagustuhan ni Lola. Gayunpaman, ito na ang huling pagkakataong handang ibigay sa kanya ni Lola, kaya napaisip siya kung talagang tapos na siya. Ang Justice Squad ba ay isang pelikula sa Hollywood? Sinusubukan ni Alexander na tulungan siya ni Yulia. Alexander, ikaw. Natarante si Yulia sa sagot ni Alexander. Maiintindihan niya kung sasabihin sa kanya ni Alexander na wala siyang alam na karakter mula sa Justice Squad. Gayunpaman, natarante siya nang tanungin niya ang isang 4 na taong gulang na bata kung ito ay isang pelikula sa Hollywood. Naisip niya kung sinasadya ba niya iyon. Gayunpaman, bago pa man siya makahinga, kumagalpak ng tawa si Lola habang sinabing, "Oh gosh, how could you be so dumb, Daddy?" Ang Justice Squad ang paborito kong karton. Wow! Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae at gayunpaman ay pinagtatawanan na siya nito. So, he felt that he had hit rock bottom from his career of being the Dragon Commander. No, wait. Ano ang tawag sa akin ni Lola kanina? Daddy, ikaw talaga ang daddy ko. Sunduin mo ako, Daddy. Biglang binitawan ni Lola ang leeg ni Yulia, tumabi at ibinuka ang mga braso kay Alexander. Kaya naman, nang hindi man lang nagkaroon ng oras para mag-alinlangan, niyakap niya ito. Napaluha siya nang maramdaman niya ang katawan ng batang babae. Pakiramdam niya, sa mismong sandaling iyon, ang anumang titulong hawak niya ay hindi kahit isang fraksyon na kasing halaga ng maliit na batang babae sa kanyang mga bisig. Naunawaan niya na mula sa sandaling iyon, mayroon siyang tagapagmana na biologically related sa kanya magpakailanman. Samantala, natigilan si Yulia nang mapansin niya kung gaano kalapit ang dalawa sa sandaling iyon. Hoy Lola, paano mo siya matatawag na tatay kung hindi man lang niya sinasagot ng tama ang isang tanong? Tanong ni Yulia nang makitang kakaiba ang buong sitwasyon. Gayunpaman, humiga si Lola sa balikat ni Alexander at sinabing, napansin kong mahilig din si Daddy sa pagkindat tulad ko. So I decided that he's going to be my daddy. Walang imak si Yulia sa sagot niya. Kung mahal mo ang paraan ng pagpikit ni Alexander, bakit mo pa naitanong sa kanya ang lahat ng iyon kanina? Sus, hindi ako makapaniwala na kinakabahan ako sa wala, pero dahil 4 na taong gulang na siyang bata, ang dali niyang ma-distract. Kaya, binuhat ni Alexander si Lola at binigyan ng masamang tingin si Yulia. Gayunpaman, malinaw na alam niya na ang dahilan kung bakit naramdaman ni Lola na konektado sa kanya ay hindi kasing simple ng isang kainditan ng mag-asawa. Kung susuriing mabuti, tila napakahawig ng mga mata ni Lola sa kanya. Ang kanyang pagkakahawig ay resulta ng pagbabahagi ng kanyang nangingibabaw na mga gene, ngunit hindi naisip ni Yulia ang tungkol dito. Nang makita ang kanyang mapang-asar na tingin, pinandilatan siya ni Yulia at naisip na oh please, hindi mo kailangang maging masyadong saplada tungkol dito. Swerte ka lang. Ipapaalala ko talaga sa kanya na alalahanin lahat ng sasabihin ni Lola mamaya. Gosh, I can't believe everything was improvised and I was nervous for nothing. Kung alam lang ni Lola ang nangyari, durog na siya. Samantala sa isang private room sa Moonlight Club.
Inimbitahan pala ng panganay na anak ng Wexler family na si Nicholas Wexler si Madam Sue at ang panganay niyang anak na si Charles Sue. Para makipagkita. Ang duo ay ang pinakamakapangyarihang tao ng pamilya Sue. Salamat sa pagpayag sa akin na pakasalan si Julia, Madam Sue, Mr. Charles, wika ni Nicholas sa palakaibigang tono. Nako, napakabait mo ngayon, Nicholas. Tayo dapat ang magpasalamat dahil wala kang pakialam sa nakaraan ni Julia. Sagot ni Charles na may malaking ngiti. Kailan pupunta dito si Julia? Halos hindi mapigilan ni Nicholas ang sarili nang maisip niya ang katawan ni Julia. Huwag kang mag-alala, nasabi ko na sa kanya ang tungkol dito kaninang umaga. I'm pretty sure sinusundo niya si Lola at dapat nandito na siya. Humalaklak si Madam Sue. Tumango si Nicholas at biglang tinanong si Charlotte, "Say, Mr. Charles, totoo bang naimbitahan si Yvonne na dumalo sa seremonya ng pagre-retiro ng Dragon Commander?" "Talaga, sasama ako sa kanya sa event." "Oh, ikinararangal kong masaksihan ang kadakilaan ng Dragon Commander." Mukhang proud si Charles. Sa sinabi niya, "Ang totoo, nagawa ng pamilya namin na maimbitahan sa event. Kaya, hindi lang ang iyong pamilya ang magkakaroon ng malaking pagpapalakas sa reputasyon noon." Paliwanag ni Nicholas na may nakakalokong tono. "Ano? Inimbitahan din ang pamilya mo?" Parehong hingal na hingal sina Charles at Madam Sue nang tumango si Nicholas. "Nako, ang galing talaga ng aking apo. Siguradong maswerte si Julia na mapapangasawa ka." Parang excited si Madam Sue sa sinabi niya. Halos parang nagtagumpay na ng maluwalhati ang kanilang mga pamilya. Natawa si Nicholas nang marinig ito nang sabihin niyang, "Oh Lola, magiging maganda ang kinabukasan ng ating mga pamilya." Gayunpaman, nang magsalita si Charles tungkol sa kinabukasan ng kanilang pamilya, may pumasok sa kanilang silid. Ang nanghihimasok pala ay si Yvonne habang sumisigaw, "Gosh damn it! Tatay, Lola, galit na galit ako sa slot, Julia." Kabanata 5. Ano ang nangyari? Parehong nagulat sina Madam Sue at Charles sa biglang pagpasok. Si Julia at ang bootlicker na si Alexander ay magkasintahan ngayon. Nagpumilit pa silang magpakasal sa harap ko kanina. Exaggerated naman ni Yvonne. Ano? Naalimpungatan si Madam Sue nang marinig iyon. Yung masungit na brat. Hindi ako makapaniwalang papayag siyang pakasalan ng walang pera na si Alexander kapag nalaman niyang may plano na kaming mag-ina na ipakasal siya sa iba. Galit na bulalas ni Charles bago hinampas ang mesa. Biglang napangiti si Nicholas nang marinig iyon. Dahil natakot si Madam Sue na baka masaktan si Nicholas dito, agad niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala Mr. Wexler, tatawagan ko." Ang brat na iyon ngayon din. Tumanggi akong maniwala na matutupad niya talaga iyon. Tinawagan niya agad si Julia pagkasabi niya noon. Biglang bumukas muli ang pinto nang pumasok si Julia sa kwarto kasama sina Alexander at Lola. "Ang lakas ng loob mong dalhin ang lalaking ito para makilala si Lola." Bulalas ni Yvonne. Gayunpaman, hindi na siya pinansin ni Julia nang sabihin niya kina Madam Sue at Charles, "Hoy Lola, Tito, may kailangan akong sabihin sa inyo. Si Alexander ang magiging ama ni Lola mula ngayon at hinding-hindi na ako mag-aasawa sa iba kailanman." Parang direktang insulto ang sinabi niya kay Nicholas. "Makinig ka rito, Julia. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para bumawi sa iyong mga pagkakamali. Paalisan mo na ang bastos na ito ngayon din, kung hindi, sasampalin kita." Bulalas ni Nicholas. Gayunpaman, nanunuya si Alexander at sinabing, "Lash out. Paano mo planong gawin iyon? I happen to have quite the interesting video on my phone, so if Julia dares to even mingle with another man, I will upload that video online. Ipapakita ko sa buong lungsod kung gaano siya ka-slot." Bulalas ni Nicholas na may mapang-akit na ngiti. "Isang video. Nicholas, walang hiyang hamak ka. Hindi pa ako nakakasama sa iyo ng pribado, kaya paano ka magkakaroon ng taong gagayahin? Ako sa kasuklam-suklam mong video na iyon. Bakit hindi ka nalang sumuko? Hinding-hindi ako papayag na maging ama ng anak ko ang isang taong kasing tanga mo."
Bulalas ni Yulia habang nakakuyom ang mga kamao. O sige, mas confident ako kung kasali ang anak mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, Yulia. Kung hindi ka makitulog sa akin ngayong gabi, sisiguraduhin kong alam ng bawat mag-aaral, magulang, at guro sa kanyang preschool ang tungkol sa video. Hindi nila malalaman kung peke ang video o hindi. At saka, magkakalat sila ng tsismis tungkol sa iyo. Kapag nangyari iyon, ikaw at ang iyong anak na babae ay hahatulan ng lahat. Tingnan natin kung paano mo gusto iyon. Bulalas ni Nicholas na may masamang tingin. Tila si Yulia ay walang iba kundi isang regular na biktima sa kanya. Ikaw. Galit na galit si Yulia kaya tuluyan na siyang nawala ng imik. Naiintindihan niya na kaya niyang harapin si Nicholas kung siya lang ang target. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos kung kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, nang hahawakan na ni Nicholas si Yulia, isang nagbabantang boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Bibigyan kita ng 10 segundo para tanggalin ang video at scram. Bulalas ni Alexander sa nagbabantang boses. Saglit na natigilan si Nicholas nang binyantaan siya habang sinasabing, kilala mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong agawin. Ang babae ko. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit kung maglakas loob kang magsikap kay Yulia, papatayin kita. Bulalas ni Alexander sa malamig na tono. Papatayin mo ako. Sige, medyo interesado akong makita kung sino ang mamamatay. Binalik ni Nicholas si Alexander bago itinaas ang manggas para hampasin si Alexander. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anuman, pinalipad siya nang bumagsak siya sa sopa ng may malakas na kalabog. Isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa couch pagkalapag niya dito. Tila naputol ang sopa dahil sa impact. Hindi nagtagal at nalaglag ang sopa nang nakahiga si Nicholas na sugatan sa tumpok ng mga durog na bato habang umuubo ng dugo. Pagkatapos noon, mahinahong sinabi ni Alexander, 10 seconds is up. Ikaw, how dare you? Pilit na bumangon si Nicholas mula sa mga guho. Gusto niyang bawiin si Alexander, ngunit nabigla siya sa nangyari kaya hindi siya nakainik. Huwag mong sirain ang mood ni Yulia. Ngayon, scram. Sigaw ni Alexander. Nang inag si Nicholas nang mapansin ang malamig na kislap sa mga mata ni Alexander, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa habang pilit na bumangon at tumakbo palabas. Sandali lang. Biglang bulalas ni Alexander. Ito ay labis na ikinagulat ni Nicholas na ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Hindi ba? Gusto mo akong umalis? Yung phone mo, utos ni Alexander. Napailing si Nicholas dito kaya hindi siya naglakas loob na suwayan si Alexander habang galit na galit niyang ibinigay ang kanyang telepono kay Alexander. Habang nakatingala kay Nicholas, itinaas ni Alexander ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil ang telepono. Sa sandaling ginawa niya iyon, ang teleponong grade militar ay agad na durog sa alikabok. Labis nitong ikinatakot si Nicholas kaya bumuhos ang malamig na pawis sa kanya at naramdaman na parang babasahin niya ang sarili. Scram! Sa simpleng kaway ay nabalot na ng alikabok ang mukha ni Nicholas. Tila sa sobrang takot ay hindi niya pinangarap na panasan ang alikabok bago pa suray-suray na lumabas ng pinto. You. Well played, Yulia. Hindi ako makapaniwala na nakahanap ka ng isang taong matapang na maghahabol kay Nicholas. Nang tuluyang makabawi si Charles, sa sobrang galit niya ay gusto niyang patayin si Yulia noon. Lola, mapapahamak ang aming kumpanya kapag nagpasya si Nicholas na gumanti at habulin ang aming pamilya. Tila, nagpasya si Ivan na magdagdag ng gasolina sa apoy. Nagalit ito kay Madam Sue habang sinisigawan niya si Yulia, dahil halatang wala kang pakialam sa kapakanan ng aming pamilya at matibay na pakasalan ng walang kwentang hamak na ito, gugustuhin kong ibalik ang mansyon at igagala ang pamilya mo sa lansangan. Kinuha ni Madam Sue ang kanyang telepono at tinawagan ang ama ni Yulia na si Lincoln pagkasabi niya noon. Lola. Medyo nagpanik si Yulia sa narinig. Pero kasalanan ni Nicholas ito. He was being a shameless scumbag, but I can't believe that my Lola would be this cruel.
me just to gain some form of benefits for our family. Bumalik ka muna kay Lola. Huwag kang mag-alala, walang masamang darating sa iyo o sa iyong anak hanggat nandito ako. Kaya naman, habang nakaakbay si Lola, hinawakan ni Alexander ang kamay ni Yulia at lumabas ng kwarto. Hindi man lang napigilan ni Yulia ang kanyang aliw. Apparently, she accepted his comfort because she didn't want Lola to witness how cruel people could be at such young age. Hindi siya kumpiyansa na kakayanin ni Alexander si Nicholas. Gayunpaman, nang malapit na silang maghapunan, tinawag siya ng stepmother ni Yulia na si Betty Lane. Yulia, ang slut mo. Kung may mangyari kay Lincoln, kasalanan mo ang lahat. Nagulat si Yulia nang marinig ito habang nagtanong, ano ang nangyari sa aking ama? Gayunpaman, nagalit si Betty nang itanong niya iyon. Sagot niya, how dare you ask that question? Sinaktan mo si Nicholas sa pagiging matigas ang ulo sa pagpapakasal sa walang pera na bastard na iyon. Kanina pa kami tinawagan ni Madam Sue at gusto niyang putulin ang lahat sa amin at gusto niyang umalis kami sa mansyon. Galit na galit ang iyong ama nang marinig niya iyon, nag-trigger ito ng atake sa puso niya. Bilasan mo at dalhin mo ang iyong puwit sa Goodwill Hospital. Kabanata 6. Ang balita ay parang isang malaking dagandong sa kanya habang ang kanyang mukha ay namutla at parang naubos ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na ang desisyon na iyon ay magdudulot ng kadenang reaksyon ng mga kakilakilabot na kahihinatnan. Inatake sa puso ang aking ama at kailangan nating magmadali sa Goodwill Hospital ngayon din. Nagmamadaling lumapit si Yulia sa pinto kasama si Lola sa kanyang mga bisig. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Ako na magdadrive, sabi ni Alexander. Habang papunta sila sa ospital, tinawagan niya si Diane at sinabi sa kanya, kailangan kong dalhin mo ang aking medical kit sa Goodwill Hospital. Bagamat karaniwan ang pagkakaroon ng atake sa puso, ang paulit-ulit na atake sa puso ay maglalagay sa pasyente sa hindi kapani-paniwalang panganib. Kaya naman, nagpasya si Alexander na siya ay pumasok at tulungan ang pasyente kung sakali. Sa katunayan, bukod sa pagiging isang mahusay na strategist ng militar, siya ay isang napakahusay na manggagamot din. Lumalabas na hindi lamang 24 na karayom ang laman ng kanyang medical kit, mayroon din itong ilang medical diagram. Tila. Ang kasanayang ito ay kilala bilang 24 Dragon Scales. Tila maswerteng natutunan ni Alexander ang kasanayang iyon noong siya ay nakapwesto sa Northern Borders noon. Ito ay ibinigay na pangalan dahil ang pamamaraan ay sumasagisag sa isang buong 24 na oras na siklo ng araw. Ang kasanayang ito ay kilala na may kakayahang buhayin ang isang patay na tao. Nagawa niyang magligtas ng hindi mabilang na buhay sa mga hangganan ng hilaga gamit ang kasanayang iyon lamang. Hindi mahalaga kung ang mga biktima ay mga general ng hukbo o mga karaniwang tao, nagawa niyang iligtas silang lahat anuman ang kanilang kalagayan. Sa makatuwid, ang isang bagay na karaniwan bilang isang atake sa puso ay isang simpleng paglalakad sa parke para sa kanya. Hindi ba't sinabi mo na hihinto ka sa pagpapagaling kapag umalis ka sa Northern Borders, boss? Naningkit ang mga mata ni Diane nang marinig ang utos. Iniisip niya kung sino ba talaga ang mahalaga para sirain ni Alexander. Ang kanyang panata. Inatake sa puso ang biyenan ko, sagot ni Alexander at nagpatuloy, gusto kong si Ivan at ang kanyang ama ang maging server natin sa seremonya ng pagre-retiro. Opo, Ginoo. Sagot ni Diane. Ibinaba ni Alexander ang tawag pagkatapos noon. Biglang nagtanong si Lola, Hoy Daddy, sino ang biyenan mo? May tiyagang sumagot si Alexander, ang lolo mo. Inatake sa puso si Lolo, kaya kailangan ko siyang iligtas. Wow, ang galing mo, Daddy. Hindi ako makapaniwala na nailigtas mo si Lolo. Tuwang-tuwa ang batang babae. Gayunpaman, nagpakawala ng mahabang hangin si Yulia at mukhang bigo. Nagtataka lang ako kung bakit gustong magyabang ng kasing gwapo at kasing kakayahan ni Alexander. Hindi ko nababanggitan kung alam niya o hindi ang gamot, ngunit sigurado akong hindi pa siya sapat na kwalipikado para dumalo sa seremonya.
Naglingkod ba sa iba si Ivan at ang kanyang ama? Sus, sa anong batayan? Ano bang meron sa kanya? Hindi nagtagal, dumating ang buong pamilya ng tatlo sa Goodwill Hospital. Gayunpaman, agad na napanganga si Yulia sa kanyang nakita pagdating sa opisina ng Chancellor. Nakikiusap pala ang kanyang madrasta kay Nicholas habang sina Charles at Madam Sue ay pinapanood lang ang buong eksenang naglalaro. Gayunpaman, makikita si Ivan na nakangiti sa kanila. Nang makita iyon, sumimangot si Alexander at nagtanong, ano ang ginagawa ni Nicholas dito? Kaya, nilapitan ni Yulia si Betty at tinanong, bakit ka pa nagmamakaawa sa kanya, Betty? Gayunpaman, nang walang babala, itinulak ni Betty si Yulia kay Nicholas habang sinabi niyang, si Nicholas ang nagmamay-ari ng ospital na ito at sa kondisyon ng iyong ama, hindi siya makakarating sa oras para sa paglipat. Bilasan mo at magmakaawa kay Nicholas, para magtalaga siya ng isang espesyalista na tutulong sa pagliligtas sa iyong ama. Nicholas, may kinalaman ka ba sa pakikialam sa pagpapagamot sa tatay ko? Tanong ni Yulia. Gayunpaman, hinawakan ni Nicholas ang kanyang ulo na may benda at nanunuya habang sinasabing, talagang magtatapat ako sa iyo. Cardio specialist ang tiyuhin ko. At wala siya sa trabaho ngayon, kaya bakit ko siya ipaopera sa tatay mo? Wala akong pakialam kung gaano kalubha ang kalagayan niya, maghihintay siya hanggang bukas. Wala ba talagang ibang naka-duty? Tanong ni Yulia. I'm really sorry, pero kung meron man, they don't dare accept such a serious case anyway. Ngumisi si Nicholas. Agad na isinugod sa ospital si Nicholas matapos siyang bugbugin ni Alexander. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Ivan na labis na ikinagalit ni Yulia si Lincoln kaya nag-trigger ito ng kanyang atake sa puso. Iyon ang dahilan kung bakit dinala si Lincoln sa ospital noon. Dahil pamangkin siya ng Chancellor, alam ng bawat doktor sa buong ospital kung sino siya. Kaya naman, halatang gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makabawi kay Yulia noon. Si Yulia ay nasa gulat na galit. Napagpasyahan niyang bitawan ang kanyang pride para iligtas ang kanyang ama, kaya nakiusap siya, please. Nicholas, buhay niya dito ang pinag-uusapan. Tingnan mo, pwede mo bang isantabi sandali ang mga pagkakaiba natin at tawagan ang Chancellor para mailigtas niya ang aking ama. Gayunpaman, sumagot si Nicholas na may mapanuksong tingin, so, ngayon alam mo na kung paano magmakaawa sa akin. Hindi ba andito rin ang masungit mong lalaki? Dahil siya ay napakahusay ng isang tao, bakit hindi mo siya tulungan kung gayon? Noon lang napagtanto ni Betty na sumama si Alexander kaya napasigaw siya, pinaplano mo bang patayin ang tatay mo, Yulia? How dare you bring that less bastard here? Gaano ka ba kabulag para maakit siya? Hindi mo ba alam na hindi lang siya ganap na walang pera, na humaling siya kay Ivan sa loob ng 5 taon? Gusto kong umalis ka, Alexander. Hinding-hindi kami papayag ni Yulia na ikasal sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala, Nicholas. Ikaw lang ang manugang na gusto namin. Nagiging tanga lang si Yulia sa nangyari ngayon. Huwag kang mag-alala, tuturuan ko siya ng napakagandang leksyon pagkagising ng kanyang ama. Medyo natuwa si Nicholas nang marinig iyon, kaya sinabi niya, sige. Tatawagan ko ang tito ko na pumunta para lang sa iyo, Ms. Betty. Gayunpaman, gusto kong umalis si Yulia sa akin ngayong gabi. Ikaw. Nagulat at galit na galit si Yulia sa narinig. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong kahilingan si Nicholas sa harap ng napakaraming tao. Bigla namang humagalpak ng tawa si Ivan habang sinasabi, oh please, Yulia. May anak ka na, bakit? Ngayon ka pa nagpapanggap na puro at inosente. Ibig kong sabihin, handa kang matulog sa isang random na lalaki 5 taon na ang nakakaraan. Hindi mo ba kayang magsakripisyo ng kaunti para iligtas ang iyong ama ngayon? Masyadong masakit kay Yulia ang komento ni Ivan. Biglang sinampal ni Alexander si Ivan sa kanyang mukha, dahilan para umubo ito ng dugo. I told you that Yulia belongs to me now at wala nang may karapatang saktan pa siya. Well, dahil halatang hindi mo naalala. Ang sinabi ko kanina,
Ipapaalala ko ulit sa'yo. Pagkasabi niya noon ay sinampal niya ulit si Nicholas sa mukha niya. Oh, at ikaw. May death wish kang insultuhan ang babae ko. Parang dumadagandong na dagandong ang pahayag ni Alexander. Ito ay labis na ikinagulat ni Betty kaya nakaramdam siya ng pagkahilo. Damn that useless bastard. I've spent so much effort na nagmamakaawa sa kanya and just when he's finally willing to help, sinampal niya. Oh, gosh, mapapahamak kami. Matatapos ang magagandang araw ko kapag namatay si Lincoln. Galit na galit si Madam So kaya natukso siyang bugbugin si Alexander hanggang mamatay gamit ang kanyang tungkod. Nagulat si Julia sa biglaang pagkilos nito habang nontog ito ng ilang hakbang paatras. Pagkatapos noon, binigyan niya ng malungkot na tingin si Alexander. Sus, may anger issues ba si Alexander? I mean although si Nicholas was a complete scumbag and I have no issues in him beating Nicholas Earlier, but things are different now. Ito ay tungkol sa kapalaran ng aking ama bagaman. Nadismaya si Julia sa ginawa niya noon. Pinagsisisihan niyang tinanggap ang wooden pendant na iyon kanina. Alexander, bakit kailangan mong kumilos bago ka mag-isip? Tanong ni Julia sa nanginginig na boses. Gayunpaman, sumagot si Alexander, sinabi ko sa iyo, walang sino man ang pinapayagang ay bully ang aking babae. Kabanata 7. Natigilan si Julia sa narinig na iyon. Tila hindi niya kayang sigawan si Alexander nang walang pasubali ang pagtatanggol nito sa kanya. Hindi nagtagal, tuluyang nanimbalik si Julia pagkatapos ng sampal. Sumigaw siya, "Damn you, Alexander! How dare you hit me? Sige, mabuti. Tandaan mo ngayon Lola, hindi kayo ng tatay mo ang dahilan ng pagkamatay ni Tito." Si Alexander ang tanging may pananagutan sa kanyang pagkamatay. Fair na, Nicholas. Pagkatapos noon, sumugod si Yvonne sa elevator kasama si Nicholas. Ginoo Wexler. Pagmamakaawa ni Betty na tigilan na siya, pero tinabi siya ni Nicholas. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ng manatili dahil hindi niya nagawang talunin si Alexander sa isang laban. Dahil ito ay tungkol sa kapalaran ng ama ni Julia, wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman sa pag-iisip, nadama niya na mas mabuti kung siya ay patay na. Katulad ng sinabi ni Yvonne. Ang dugo ni Lincoln ay nasa mga kamay ni Alexander. Dahil kung nangyari iyon, hinding-hindi mapapatawad ng pamilya niya si Alexander. Si Betty ay nasa isang kumpletong pagkawasak sa pag-iisip nang makita niya sina Nicholas at Yvonne na umalis. Kaya, sinigawan niya si Alexander, "Umalis ka na. Lumayo ka sa amin hanggat maaari." Biglang nagring ang phone ni Alexander. Si Diane pala ang tumatawag kaya walang sabi-sabing lumabas na siya ng kwarto. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang iligtas ang buhay ni Lincoln sa sandaling matanggap niya ang kanyang medical kit. Nadurog si Julia nang makita siyang umalis. Kung nabigo siya noon ay nangangahulugan na tuluyan na siyang nawala ng tiwala kay Alexander. Samantala, pagkatapos tanggapin ang kanyang medical kit sa pasukan, nagmadaling pumunta si Alexander sa emergency room. Hindi kapani-pani walang nasasabik si Diane sa buong sitwasyon. Inihayag na pala ni Alexander na titigil na siya sa pagiging healer kapag nagretiro na siya sa militar. Lahat ng nasa hilagang hangganan ay natarantes sa balita. Ang ilan ay nag-claim pa na walang sinuman ang makakabisado sa mga kakayahan na mayroon si Alexander sa loob ng 100 taon. Gayunpaman, walang inaasahan na sisira ni Alexander ang kanyang panata na iligtas ang isang regular na lalaki sa unang araw. Bumalik siya sa Cloudtopia. Tila ang manliligaw lamang ng commander ng Dragon ang makapagkukumbinsi sa kanya na sirain ang kanyang panata. Samantala sa opisina ng Chancellor, makikita si Betty na tahimik na nakaupo sa isang upuan. Siya ay pagod at pakiramdam na wala ng pag-asa noon. Damat Alexander, pinatay niya si Lincoln. Hindi lang siya mahirap, marahas din siya, Julia. Siya ay halos isang fraction ng tao na maaaring maging Nicholas. Kailangan kong buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti ang lalaking pinili mo. Tila napagpasyahan ni Charles na sisihin ang lahat kay Alexander.
How dare that obsessive bastard slap my daughter in front of me? Hindi man lang niya ako nirerespeto. Mukhang galit na galit si Charles sa mga sandaling iyon. Halos parang nakalimutan na niya na ang pamilya niya ang may pananagutan sa pagpapaypay ng apoy at naging dahilan para palayasin ni Madam Sue ang pamilya ni Lincoln palabas ng mansyon. Siyempre, mas nagalit siya sa ayaw ni Julia na pakasalan si Nicholas. Dahil iyon ang kaso, wala sa kanyang mga plano ang maaaring mangyari kung hindi kailanman pinakasalan ni Julia si Nicholas. Biglang sinabi ni Madam Sue na nanatiling tahimik sa buong oras kanina, naniniwala ako na umalis lang si Nicholas dahil nandoon si Alexander. Babog ang ego niya dahil siya ni Alexander. Dahil nakaalis na siya, dapat mong tawagan si Nicholas ngayon din para humingi ng tawad sa kanya. Ibalik mo siya para iligtas ang tatay mo. Nang marinig iyon, sinabi ni Betty, "Tama, Julia. Bilasan mo at tawagan si Mr. Wexler. Nasa iyong mga kamay ngayon ang buhay ng iyong ama." Ay! Nauutol na sabi ni Julia na gustong tumanggi sa kanila. Naunawaan niya na sa paghingi ng tawad kay Nicholas, pumayag sana siya sa kahilingan nito noon pa man. Kailangan niyang pakasalan siya. Kung sakaling makatulog siya kay Nicholas. Ito ay walang pinagkaiba sa pagiging nahatulan sa isang buhay na impyerno para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa sinabi ni Betty, si Lincoln pa rin ang kanyang biolohikal na ama at ang kanyang buhay ay literal na nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Kaya, sa pag-iisip na iyon, pinatibay niya ang sarili at tinawag si Nicholas. Napagpasyahan niyang isakripisyo ang kanyang kaligayahan para sa buhay ng kanyang ama. Napaluha si Julia nang magkonekta ang tawag. Anong problema? Nagkaroon ka ba ng away ni Alexander at nagmamakaawa ka sa akin ngayon? Maririnig ang bastos na boses ni Nicholas, na nagmumula sa kabilang dulo ng tawag. Hoy Nicholas, pwede bang tawagan mo ang Chancellor? Ang kalagayan ng aking ama ay lubhang malubha at sa tingin ko ay wala na siyang mahabang panahon. Pakiusap ni Julia sa nanginginig na boses. Naningkit ang mga mata ni Nicholas habang nagtanong, "So, ibig sabihin ba nito pumayag ka na sa hiling ko noon?" Kinagat ni Julia ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Oo. Hahaha, alam ko na. Hindi ba't sinabi ko na sayo na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung gagawin mo lang ang sinabi ko?" Humalaklak si Nicholas. Gayunpaman, nang tatawagan na sana niya ang kanyang tiyuhin pagkatapos ng tawag, kumislap ang kanyang mga mata at nagpas siyang magbago ng isip. "Tinawag ako ng tito ko kanina. Gusto niyang operahan mo ang isang pasyenteng inatake sa puso," sinabi ni Nicholas sa isang batang doktor. Nagulat ang batang doktor nang marinig iyon nang sabihin niya, "Pakiusap, itigil mo na ang pagbibiro, Mr. Wexler. Tingnan mo, 3 taon pa lang ako nagtatrabaho dito. Hindi pa ako nag-opera ng pasyenteng inatake sa puso. Ang aking tiyuhin ay abala sa isang bagay ngayon at ngayon ito ang pinakamahusay na oras para sa iyo upang makakuha ng ilang karanasan. Tingnan mo, kung magtatagal ka pa, pwede ka nang umalis ngayon din." Sigaw ni Nicholas. Kaya, ang batang doktor ay walang pagpipilian kundi mag-atubili na ihanda ang lahat ng kailangan niya para sa pamamaraan. Samantala sa opisina ng Chancellor. Matapos malaman na pumayag si Nicholas na tulungan ang kanyang tiyuhin, nakaramdam ng ginhawa si Madam Sue at ang iba pa. Alam kong mas maaasahan si Nicholas sa mga panahong ganito. Bukod dito, ang kanyang pamilya ay kasangkot sa lahat ng uri ng industriya sa ating lungsod. Sus, hindi nakakatulong si Alexander, muntik na niyang mabuwi si Lincoln sa kanyang buhay. Dapat pakasalan mo na lang si Nicholas, Julia. I mean, niligtas niya ang tatay mo. Bukod dito, iniimbitahan din ang kanyang pamilya na dumalo sa seremonya. Kung pakakasalan mo siya, sigurado akong isasama kanya. Sinabi sa akin ni Ivan na talagang matagal mo nang hinahangaan ang Dragon Commander. Tingnan mo, dapat mong isaalang-alang ang iyong sarili na mapalad na masulyapan ang kanyang kadakilaan kahit na hindi mo siya mapapangasawa. Napaluha si Julia nang makaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Siya ay biniyayaan ng mga nakamamanghang hitsura.
Gayunpaman, ang kanyang kagwapuhan ay nawala sa kanya ang lahat ng kanyang magandang kapalaran. Marahil, matagal na niyang tinanggap ang sarili niyang kapalaran. Saan nagpunta si Daddy, Mommy? Tanong ni Lola. Ang tatay mo. Baka kailangan pang pumunta sa ibang misyon sa malayong lupain. Napapikit si Yulia habang mahigpit na yakap ang dalaga. Akala niya si Lola na lang ang natitira sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam, iniligtas ni Alexander ang kanyang ama sa operating theater sa ngayon. Parang nasa kalagitnaan na siya ng procedure noon. Si Alexander ay labis na nakatuon habang inaayos niya ang mga karayom batay sa kung paano tumugon si Lincoln. Biglang may lumakad na lalaki sa kwarto. Siya ay walang iba kundi ang tiyuhin ni Nicholas, ang chancellor ng ospital. Katatapos lang pala niyang magpa-heart bypass surgery at medyo natulala. Gayunpaman, nang sumilip siya sa bintana, natigilan siya nang makita si Alexander. Ewan ko sa lalaking yun. Anong ginagawa niya dito at parang ginagamot niya ang pasyente? Chapter 8. Who Dares? Binuksan ng Chancellor ang pinto at sisigawan na sana si Alexander. Gayunpaman, nang mapansin niya ang ginagawa ni Alexander ay tuluyan na siyang natigilan. Ito ba ang maalamat na pamamaraan ng Dragon Scales? Hindi ako makapaniwala na maswerte ako na naging saksi sa gayong alamat. Mukhang tuwang-tuwa ang Chancellor habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Alexander. Bagamat hindi pa niya nakita ang mismong pamamaraan, marami na siyang ginawang pagsasaliksik tungkol dito. Lalo na tungkol sa kung paano isinagawa ang pamamaraan. Ito ay eksaktong kapareho ng ginagawa ni Alexander sa sandaling ito. Matapos ang pamamaraan, hindi nagtagal at tuluyang nagising si Lincoln. Medyo nailang si Lincoln nang mapansin niya ang isang binata na casual ang pananamit. Dahil sa reputasyon ng kanyang pamilya, hindi siya inimbitahan ni Nicholas sa pulong ng mas maaga sa araw na iyon. Kaya naman, hindi pa niya nakilala si Alexander noon at hindi niya alam na siya pala ang kasumpa-sumpa na magiging manugang na naging sanhi ng lahat ng pagkakamali. Excuse me. Ikaw ba? Tanong ni Lincoln. Huwag kang gagalaw. Hayaan mong tanggalin ko lahat ng karayom sa katawan mo bago ka bumangon. Ikinaway ni Alexander ang kanyang mga kamay. Ikaw, niligtas mo ako. Naging maingat si Lincoln nang marinig niya iyon nang itanong niya, nasa ospital tayo, kaya bakit hindi ka nagsusuot ng lab coat? Gayunpaman, bago pa masabi ni Alexander ang anumang bagay, sumugod ang Chancellor at sinabing, "Wow, hindi ako makapaniwala na marunong kang magsagawa ng Dragon Scales. Ang galing mo. Hindi ko akalain na makakapagsaksi ako sa gayong maalamat na kasanayan." Tumawa si Alexander at sinimulang tanggalin ang mga karayom sa katawan ni Lincoln. Matapos tanggalin ang huling karayom, naramdaman ni Lincoln na parang mas bata ng 10 taon ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nakabawi siya sa paggalaw at pakiramdam niya ay parang walang nangyari sa kanya. Hindi masama, anak. Hinahangaan ko ang gayong kasanayan sa loob ng mahabang panahon at gusto kong maging disipulo mo. Tingnan mo, hindi ko inaasahan na ituturo mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman, ang gusto ko lang ay bigyan mo ako ng ilang mga payo. Makontento na lang ako dyan. Gustong lumuhad ng Chancellor kay Schuyler habang sinasabi iyon. Ako rin. Gusto kong matuto mula sa iyo. Sir, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay talagang isang pagpapala. Katulad ng Chancellor, ganoon din ang ginawa ni Lincoln. Ang kanilang mga aksyon ay naging ganap na hindi makapagsalita si Alexander. Naiintindihan ko kung bakit nasa sabik ang Chancellor na makita kung ano ang ginawa ko dahil siya ay isang doktor, ngunit wala kang alam tungkol sa medisina. Bakit hanggang ngayon persigido ka pa rin sa pag-aaral ng medisina? Besides, you're my future father-in-law though. Hindi ba ito magpapakomplikado sa atin noon? Bumangon ka na. Hindi ako tumatanggap ng mga alagad. Pagkatapos noon, inayos ni Alexander ang kanyang medical kit at lumabas ng kwarto. Gayunpaman, ang Chancellor ay matyaga habang sinabi niya, "Pakiusap, mangyaring tuparin ang isang bagay na inaasam-asam ko sa loob ng maraming taon." Nagpatuloy si Lincoln, "Sir, gusto ko ring matuto ng isang maalamat na kasanayan.
Nang marinig ito, tuluyang natahimik si Alexander. Samantala sa labas ng emergency room, si Yulia at ang iba pa ay hindi kapani-paniwalang kinakabahan sa kalagayan ni Lincoln. Iyon ay dahil hindi pa rin dumarating ang Chancellor makalipas ang kalahating oras. Tila nagtataka ang lahat kung pinaglaruan sila ni Nicholas. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, naghahanda na si Yulia na tawagan muli si Nicholas. Gayunpaman, bumukas ang emergency room bago niya magawa iyon. Kaya, ibinalik ng lahat ang atensyon sa emergency room. Agad silang sinalubong ng tatlong lalaki at ang unang nag-walk out ay si Alexander habang nakasunod naman sa likod ang Chancellor at si Lincoln. Feeling shocked, Betty said, akala ko umalis na yung walang pera na brat na yon. Bakit nandoon pa siya? Nagdamdam kaya siya? Pagkatapos kong sigawan siya at sinusubukan niyang ipaghiganti si Lincoln. Mukhang tuwang-tuwa si Madam Sue habang sinasabi, huwag mo na lang siyang pansinin. Hindi mo ba nakikita? Hindi lamang ganap na maayos si Lincoln, lumabas siya. Nang silid ng mag-isa. Parang walang nangyari sa kanya. Nay, ang tao sa likod ni Lincoln ay ang Chancellor. Tiyuhin ni Nicholas. Natuwa si Yulia nang makita iyon nang sabihin niyang, kaya, tinawagan ni Nicholas ang kanyang tiyuhin. Bagaman ang brat ay tila bastos, siya rin ang mabait na kaluluwa. Nako, mukhang mas maaasahan ang manugang na ina at tiyuhin kaysa sa walang pera na bastard na iyon. Nagmamadali ang lahat papunta kay Lincoln at sa Chancellor. Kaya, agad na napatabi si Alexander. Gayunpaman, binigyan siya ni Yulia ng masamang tingin ng walang sinasabi. Ang galing mo, Mr. Wexler. Hindi ako makapaniwala na hindi mo lang nailigtas si Lincoln, nakakalakad din siya. Mukhang mas maganda ang ginagawa niya kaysa dati. O Mr. Wexler, isa kang tunay na miracle worker. Maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Malapit na kaming kumain ng asawa ko. Gayunpaman, ikanaway ng Chancellor ang kanyang mga kamay habang sinabi niya, naniniwala ako na mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko siya nailigtas. Ang tagapagligtas niya ay ang aking Panginoon. Ha? May master ka. Nasaan siya kung ganoon? Tanong ni Betty. Tumango si Lincoln at sinabing, tama iyan. Ang amo ni Mr. Wexler ang responsable sa pagligtas sa akin. Oo, at siya rin ang aking Panginoon. Ano ang nangyayari? Nataranta ang lahat nang sabihin niya iyon. Naku, literal na nasa ilalim siya ng iyong mga ilong. Ang gwapong bata dyan ay ang aming Panginoon. Lumapit si Lincoln kay Alexander at binigyan siya ng malaking bow bago sinabing, salamat sa pagligtas sa akin. Ang pahayag na ito ay parang isang ganap na bomba dahil ang lahat ay nagulat nang makita iyon. Si Alexander ang tagapagligtas ni Lincoln. Siya rin ang amo ni Lincoln. Sino ako? Nasaan ako? Ano ang nangyayari? Nabigla rin si Lincoln nang makita ang mga reaksyon ng lahat. Anong nangyari sa inyong lahat? Bulalas ni Betty, nawala ka na ba sa isip mo, Lincoln? Siya ay walang iba kundi isang walang pera na kawal. Paano mo? May iligtas ang iyong buhay. Oh, mangyaring itigil ang pagiging mapagpakumbaba, Mr. Wexler. Alam namin na sinabihan ka ng pamangkin mong si Nicholas na tulungan mo ang asawa ko. Nang marinig ito, naging mapait ang ekspresyon ng Chancellor habang sinabi niyang, isang malaking hindi pagkakaunawaan ang lahat. Ang aking amo ang nagligtas sa kanya. Tsaka kailan ba talaga ako tinawag ni Nicholas? Wala akong natanggap na tawag. Inilabas ng Chancellor ang kanyang telepono at nakitang walang missed calls. Biglang sumugod ang batang doktor na pinagalitan kanina ni Nicholas. Anong ginagawa mo dito, Lenny? Tanong ng Chancellor. Sir, sinabi sa akin ni Mr. Wexler na abala ka at hindi ka nakakapunta. He wanted me to fill in for you to help save this patient. Kinakabahang nauuto ang batang doktor. Hindi ka pa nagsagawa ng operasyon bago at sapat ka ng matapang na magsagawa ng operasyon sa puso. Nagalit ang Chancellor. Nang marinig iyon, nataranta ang batang doktor at sinabing, pero sir, sinabi sa akin ng pamangkin mo na kapag hindi ko ginawa, tatanggalin niya ako. Ang ekspresyon ng Chancellor ay naging mapait nang sabihin niya,
sige, maaari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Natuwa ang batang doktor sa narinig na agad na tumakbo palayo. Sinadya ni Nicholas na patayin ang tatay ko. Galit na galit si Yulia habang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Nicholas. Ay! Kabanata Siyam. Nicholas, walang pusong halimaw. Paano mo mapipilit ang isang walang karanasang doktor na operahan ang aking ama? Gayunpaman, dinobol ni Nicholas ang kanyang mga pahayag at sinabing, sino ang nagsabi sa iyo na siya ay walang karanasan? Si Dr. Lenny ay isang mahusay na cardio specialist. Pero hindi siya kasing husay ng tiyuhin ko. Tumawag ako sa tito ko kanina at sinabi niya sa akin na nasa conference siya ngayon. Hindi siya uuwi ng matagal, kaya inatasan niya si Dr. Lenny na mag-cover para sa kanya. Sagot ni Yulia, walang iya ka. Nakatayo sa harap ko ngayon si Dr. Wexler. Paano mo pa nasabi sa akin yan? Ngumisi si Nicholas. Malamang nagkamali ang tiyahin ko noon. Walang iyakang skog. Kahit na ang bawat tao sa mundo ay mapahamak, hinding-hindi ko bibigyan ng kahit isang sulyap ang mga hamak na tulad mo. Sigaw ni Yulia. Natigilan si Nicholas at sinabing, you little slut. Masyado ba akong naging mabait sa'yo dati? Let me tell you this. Pumayag na ang lola mo sa kasal natin sa ika-8 ng susunod na buwan. Sisiguraduhin kong masisira ang buong pamilya mo kung hindi mo ako pakakasalan. Oo at, paalisan mo ang hamak na si Alexander o papatayin ko siya. Biglang natapos ang tawag pagkatapos nun kaya natahimik agad ang lahat. Dahil naka-loudspeaker si Yulia kanina, narinig ng lahat-lahat ng sinabi ni Nicholas kanina. Kaya, malinaw na lumabas ang katotohanan noon. Hindi sila makapaniwala na walang pakialam sa buhay ni Lincoln ang manugang na inakala nilang mataas. Nagulat sila nang gusto niyang sisihin ng lahat ang pagkamatay ni Lincoln kay Alexander nang siya, na palagi nilang iniinsulto. Ang nagligtas kay Lincoln kanina. Kaya, lahat ay naging awkward noon. Gayunpaman, si Lincoln ay ang tanging nalilito tungkol sa buong sitwasyon. Kaya, sinabi niya kay Alexander, siguro napagod ka sa pagligtas sa akin kanina, di ba master? Bakit hindi tayo sabay-sabay uminom? Lincoln. Sumigaw si Betty at nagpatuloy, huwag kang maglakas loob na tawaging master. Pakiramdam ni Lincoln ay walang magawa habang sinasabi niya, narito, gusto ko lang matuto ng medisina. Hindi ba ito ay isang magandang bagay para sa ating pamilya? Galit na galit si Betty kaya tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at sumigaw, pumunta ka sa impyerno. Sus, ama ka talaga ng anak mo. Napakabulag mo. Siya si Alexander at siya mismo ang dahilan kung bakit ka inatake sa puso kanina. Ano? Nagulat si Lincoln. Sa sobrang galit niya ay halos baliktarin nito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Alexander kanina. Hindi siya makapaniwala sa lalaking binanggit niya dahil ang kanyang amo ay ang parehong tao na muntik nang magpatapon sa kanya mula sa kanyang pamilya. Good gosh! Hindi ako makapaniwala na tinawag ko siyang master kanina. Halos umiyak si Lincoln nang malaman niya ang katotohanan. Ano ang nangyayari? Ito ay masyadong isang detalyadong biro ngayon. Gayunpaman, hindi mapakali ang Chancellor sa pag-aaway ng kanilang pamilya nang hawakan niya ang kamay ni Alexander at sinabing, sabihin mo master. Dahil sanay ka sa medisina, bakit hindi ka pumunta at pangasiwaan ang aming departamento? Maaari kitang bigyan ng $100,000,000. At hindi mo kailangang magpagamot ng mga pasyente dito. Turuan mo lang ako ng 1 o 2, alam mo na. Tingnan mo kung mayroon mang mga pasyente na. May mga hindi kilalang karamdaman, lahat ng perang kikitain ng ospital mula sa paggamot ay magiging sa iyo kung handa kang tumulong. Ano? Si Ivan nakababalik lang at naghahanda para manood sa eksenang ito ay tuluyang natulala sa kanyang narinig. Natigilan din si Lincoln sa anunsyo na ito. Ang kanyang base pay ay $100,000,000 at nakukuha niya ang lahat ng tubo. Ganun ba talaga kalaki ang halaga ni Alexander? Nang marinig ito, binigyan ni Alexander ng simpleng sulyap ang Chancellor. Napaisip siya, wow, ang tusong matanda. Gusto niyang pangasiwaan ko ang departamento niya para lang may matutunan siya sa akin. Mangarap ka.
Balak niyang mamuhay ng normal nang ipahayag niya na titigil na siya sa pagpapagaling ng iba. Alam niya na kung ang salita tungkol sa kanyang mga kakayahan ay ilalabas, maraming tao ang magnanais na tretuhin niya sila. Maubos na sana siya nito. Nako, kailangan kong tumanggi. At saka, hindi ko kailangan ng pera. Sagot ni Alexander. Ano? Hindi mo gusto ang $100,000,000? Masasaktan ka bang lunukan ang pride mo? Nagpanik si Yvonne. Halos parang may karapatan siya sa kanyang pera. Kahit nagyayabang ako, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Ngumisi si Alexander. Ikaw. Natigilan si Yvonne. Tingnan mo Lincoln, tingnan mo lang kung anong klaseng lalaki ang gusto ng iyong anak. Nanunuya si Charles matapos insultuhan si Yvonne. Nang marinig ni Betty kung magkano ang inaalok kay Alexander, nagbago agad ang isip niya. Kaya, bago makapagsalita si Lincoln, sinabi niya, tingnan mo si Charles, hindi mahalaga kung sino siya. Mahalaga ang lahat kung siya ay kapaki-pakinabang. Hindi lamang si Alexander ang nagligtas kay Lincoln, si Dr. Wexler ay handa pa ring matuto mula sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan na kakaunti ang mga taong kasing kakayahan niya? Hindi lang ako. Makapaniwala na nakuha namin ang isa. Kung kailangan kong sisihin ang sinuman, dapat ay kasalanan ni Yvonne ang paghusga sa kanya. Ikaw. Galit na galit si Charles na halos hindi na siya makapagsalita. Kung ang mga kasanayang medikal ni Alexander ay tunay na maalamat gaya ng inaangkin ng Chancellor kung gayon ang kanyang hinaharap ay magiging napakaliwanag. Gayunpaman, hindi niya talaga ikakasal ang kanyang anak sa kanya. Naunawaan niya na ang pagkakaroon ni Alexander bilang isang rebound ay maaaring mapabuti ang kanyang reputasyon. Kaya naman, nina si Charles pagkarinig nun. Iniisip niya kung paanong madaling isuko ng kanyang anak si Alexander. Parang napailing din si Yvonne sa sinabi ni Betty. Hoy Alexander, kung tatanggapin mo ang alok ng Chancellor, papayag akong maging girlfriend mo. Alam kong pumayag ka lang na makasama si Julia. Dahil sa pagmamalaki. I am now giving you a chance to make things right, sabi ni Yvonne na may tampo at kumpiyansa sa sarili. Naniniwala siya na hanggat payag siya, si Alexander na nahuhumaling sa kanya sa loob ng 5 taon ay handang bumalik sa kanyang tabi at maging kanyang sariling masunerang maliit na bootlicker. Bukod dito, siya ay kwalipikadong dumalo sa seremonya at ang kanyang kinabukasan ay hindi kapani-paniwalang maliwanag noon. Pakiramdam niya ay dapat makaramdam ng karangalan si Alexander na maging boyfriend niya. Nang marinig ito ay kinabahan si Betty. Kumbaga, hindi siya kinabahan dahil pumayag siyang ipangalan sa kanya ang kanyang manugang, para sa kanyang pride ang lahat. At saka, parati na lang siyang binubuli ni Charles ay tila medyo nagpaubaya na noon. Dahil ito ay isang bihirang pagkakataon para kay Betty, nagpasya siyang sa wakas ay sabihin ang kanyang isip kay Charles dahil hindi na niya nais na bully pa sila. Samantala, napangiti si Alexander matapos marinig ang sinabi ni Yvonne. Saan ba siya nakakuha ng ganoong tiwala? How dare she even say that? Kung hindi lang dahil napagkamalan siyang iba noon. Hinding-hindi ko siya pinapansin. O Yvonne, itigil mo na ang pag-iisip ng mataas sa sarili mo. Ikaw ay halos isang bahagi ng pagkatao ni Julia sa akin. Ngumisi si Alexander. Naalimpungatan si Yvonne nang marinig iyon, kaya napabulalas siya, Alexander, disloyal bastard. Maghintay ka lang, tatapusin kita pagkatapos kong dumalo. Sa seremonya. Huwag mong kalimutan, Julia, karamihan sa negosyo ng pamilya natin ay galing sa pamilya Wexler. Kung hindi mo iiwan ang bastos na ito, masisira mo ang pamilya natin ngayong iniimbitahan din silang dumalo. Ang pahayag ni Yvonne ay agad na nagpawala sa ulirat ni Madam Sue, kaya sinabi nitong, I am ordering you right now, Julia. Gusto kong putulin mo ang lahat ng relasyon kay Alexander at magmakaawa kay Nicholas na patawarin ka ngayon din. Kabanata 10. Kinagat ni Julia ang kanyang mga ngipin at napabulalas, muntik nang patayin ni Nicholas ang aking ama, Lola. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa taong kasing lupit niya. Gayunpaman, tinanong siya ni Madam Sue,
Sa tingin mo ba ito ay isang talakayan? Kung hindi mo siya pakakasalan, masisira mo ang negosyo ng pamilya natin. Hindi ko siya pakakasalan. Bulalas ni Yulia habang naluluha. Tila mula nang ipanganak niya ang kanyang anak na babae, ang kanyang pamilya ay nagsimulang husgahan siya ng palagi. Kaya, nadama niya na wala silang karapatan na ilagay ang kaluwalhatian at kahihiyan ng kanyang pamilya sa kanyang mga balikat lamang. Mabuti. Napakahusay. Galit na galit si Madam Su na nanginginig ang kanyang katawan habang nagpatuloy, dahil wala kang pakialam sa pamilya namin. Pwede mo na kaming iwan. Si Ivan na lang ang mamamahala sa Kerim Fashion simula bukas. Tuwang-tuwa si Ivan sa narinig. Matagal na pala niyang hinahangad ang posisyon ni Yulia mula nang, "Lola, ikaw." Nadurog ang puso ni Yulia at napahiya. Biglang lumapit sa kanya si Alexander habang nakaakbay si Lola at sinabing, "Let's go, Yulia. Kaya kung bigyan kayo ni Lola ng mas magandang buhay. Nawala ang pamilya mo." "I'm hungry, Mommy," sabi ni Lola sa malungkot na boses. Sinaktan nito ang puso ni Yulia, kaya umalis siya kasama si Alexander nang hindi lumilingon. Kasalanan lahat ni Alexander, Mom. Wala akong ideya kung ano ang ginawa niya para gayumahin si Yulia, pero kung gusto mong manligaw, habulin mo siya. Mangyaring, huwag idamay kami ni Lincoln dito. Pagmamakaawa ni Betty kay Madam Su. Gayunpaman, sumigaw si Madam Su, "Lincoln, walang kwentang brat. Hindi mo man lang mapanatili ang iyong anak na babae sa linya. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung ganito pa rin ang kinikilos ni Yulia, pwede ka nang umalis." Umalis si Madam Su kasama sina Charles at Ivan pagkatapos nun. Kaya, bumalik sina Lincoln at Betty sa kanilang tahanan na talunan. Gayunpaman, sa sandaling napansin ni Betty na dinala ni Yulia si Alexander sa bahay, kapwa sila Lincoln ay mukhang mapait. Kaya, sabi ni Alexander, "Huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng 2 araw at mabibigyan kita ng buhay na mas maganda kaysa sa maibibigay ng iyong pamilya. Umalis ka na. Masasaktan ka bang huminto sa pagmamayabang?" Patuloy ni Betty, "Nakakatuwa ka ba na makitang natapon ang ating pamilya? Tingnan mo, kung mahal mo talaga si Yulia, dapat umalis ka sa malayo. Sa amin hanggat maaari. Hindi mo ba narinig? Inaanyayahan sina Ivan at Nicholas na dumalo sa seremonya kanina sa ospital. Sinaktan mo silang dalawa at bilang na ang iyong mga araw. Paano mo inaasahan na mabibigyan kami ng isang buhay na mas mahusay kaysa sa aming pamilya?" Gayunpaman, tumabi si Lincoln na may seryosong tingin. Bagamat iniligtas ni Alexander ang kanyang buhay, lahat ng problema ay dulot ni Alexander. Naunawaan niya na bagaman hindi siya sineryoso ng kanyang pamilya, hindi niya nais na masira ang kanyang pamilya dahil sa kanya. Nang marinig iyon, lumingon si Alexander kay Yulia at sinabing, "Napagpasyahan ko na nabigyan si Yulia ng buhay ng kaluwalhatian noong tinanggap niya ang Dragon Seal noon. Parehong wala sa akin ang pamilya mo o ang pamilya Wexler. At ang imbitasyon na inaasam-asam mo. Basta gusto ni Yulia, magagawa ko siyang bida sa seremonya." Nang marinig ito ni Betty, napadilat ng mata si Betty habang sinabing, "Sus, siguradong magyayabang ka. Wala akong lakas para kausapin siya. Lincoln, sinimulan ito ng iyong anak, kaya bakit nagiging duwag ka ngayon?" Pagkatapos nun, tumalikod na si Betty at umakyat sa taas. Tila naging awkward si Charles na kausapin si Alexander, kaya umupo siya sa tabi ni Yulia at sinabing, "Yulia, naiintindihan ko na si Alexander ay may hindi ka pani-paniwalang mga kasanayan sa medikal at kinikilala ni Dr. Wexler, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Ipinapakita nito kung gaano siya ka-arrogant sa isang tao. Sa palagay mo, ang isang taong naging rebound ni Ivan sa loob ng 5 taon at halos gumastos ng lahat ng kanyang pera ay maaaring gawin kang bida ng seremonya. Tingnan mo, bagamat bastos si Nicholas, mayaman naman ang pamilya niya. Mabubuhay ka ng walang pag-aalala kung pakakasalan mo siya." Gayunpaman, napangiti si Yulia at sinabing, "Huwag mong kakalimutan na gusto ka ni Nicholas na patayin kanina, tatay."
Natarante si Charles pagkatapos noon at hindi na nakaimik. Aniya, fine, it's been a long day. Paliguan mo. Na si Lola at bukas na tayo mag-usap. Bumalik si Charles sa kwarto niya pagkatapos nun. Sabihin mo Yulia, payag ka bang payagan ka ni Madam Sue na paalisan ka sa kumpanya? Tanong ni Alexander. Lumamlam ang tingin ni Yulia habang umiling-iling at sinabing, I've spent 3 short years to get Kerim Fashions to what it is now. Ito. Ang pinaka-kumikitang kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya ko. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang effort na ibinuhos ko sa kumpanyang ito. Gayunpaman, kinuha ito sa akin ni Lola, kaya labis akong nalungkot tungkol dito. Pero, ano pa ang magagawa ko? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Alexander, Bueno, dahil ayaw mong umalis, hayaan mo akong ibalik kay Ivan ang nararapat sa iyo. Mapait na tumawa si Yulia at sinabing, Sus, paano mo pa maipagyayabang ang mga bagay-bagay sa oras na ganito? Hindi nakaimik si Alexander sa sinabi niya. Ibig sabihin, nagtitimpi lang ako dahil sinabi mong nagyayabang ako. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo na may gagawin ako tungkol dito, kung hindi, madali kong inutusan ang kompletong paglipol ng pamilyang Sue. Paliliguan ko na si Lola. Maaari mong linisin ang katabi ng kwarto at mag-sleepover ng isang gabi bago tayo paalisan ng lola ko. Napabuntong hininga si Yulia at pumunta sa washroom kasama si Lola. Pagkatapos noon, tinawagan ni Alexander si Diane at sinabing, kailangan kong malaman mo ang isang listahan ng mga kliyenteng mayroon ng Kerim Fashion at ipadala ito sa akin. Opo, Ginoo. Dumiretso sa trabaho si Diane pagkatapos noon. After a couple of minutes, natanggap ni Alexander ang file na pinadala ni Diane. Isinama niya ang lahat ng iba pang mga subsidiary na pag-aari ng pamilyang Sue bukod sa Kerim Fashions. Matapos suriin ang mga file, nakaisip si Alexander ng isang ideya at ibinigay kay Diane ang kanyang pangalawang order. Dumating ang sumunod na umaga. Si Ivan ay nakasuot ng mahabang pulang damit habang papasok sa opisina ng presidente na nakasuot ng talagang mataas na takong. Pakiramdam niya ay tumibok ang kanyang buhay nang maupo siya sa kinauupuan ni Yulia. Ipaalam sa bawat manager mula sa bawat departamento na magkakaroon tayo ng pulong ngayon. Sabi ni Ivan sa assistant niya. What would the meeting agenda be? Tanong ng assistant ni Ivan. Iginala ni Ivan ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon kang bagong pangulo ngunit wala ni isa sa inyo ang nagdaos ng welcome party para sa akin. Kailangan kong tanungin sila kung ano ang iniisip nila. Nagulat ang kanyang assistant sa sinabi nito, yes ma'am. Kukunin ko na. Biglang sumugod ang supervisor ng production team sabay announce na, grabe ito Ms. Sue. Ang aming kumpanya ay nasa malubhang problema.